madama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa iyang ika-40 anyos na pagtalaga, PBS, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Sogod, Southern Leyte, 104.7 FM. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, rise and shine, Pilipinas, and good morning, Eastern Visayas. TGIF, thank God, it's Friday, now Sabbath. Magandang umaga sa mga taga Luzon, maayong buntag sa mga taga Visayas and Mindanao. Maayong buntag Eastern Visayas. Welcome sa nag-edisyon na usap sa programang maghatod kaninyo sa mga nang-unang mga balita o kalambuan na diri sa naganang bahay ng atong rehiyon Eastern Visayas. Ngayahatod sa puwersa sa Presidential Communications Office kod PCO. Kini ang programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa among station manager diri sa Radyo Pilipinas sugod Sir Dindo Alaras, kininyo alagad sa kanginan Ria Yang Mikate. And kauban nato karon sa Master Control, Kuya Noel Palogo. Of course, ato usab makauban ang atong mga co-host or co-anchors no sa atong Friday edition sa programa Good Morning Eastern Visayas diha sa Radyo Pilipinas Calbayog, ASM Sir Jean Avilon. Sa Radyo Pilipinas Borongan, Ma'am Daisy Belazar. And sa Philippine Information Agency, kung PIA, walay lain Ma'am Alad Reyes. Ayan, good morning no kaninyo sa atong mga pretty and handsome co-anchors. And also sa atong mga listener no, mga naminaw karon no sa atong programa pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo and also sa atong mga online viewer. Yes, thank God it's another Friday na usab no mga ka-RP, mga ka-PIA. Hinaot nga anaa mo sa maayo nga kahimtang karon. Hinaot nga maayo ang inyong kabuntagon no ning adlaw nga Biyernes. Kay ato na ugma pohon.
o sa mga musunod nga adlaw makarelax na usab. So kagahapon patikim to nga relax unya karon trabaho sa taen o gwapuhon and sa Domingo relax na usab ta og balik. So samtang karon nagpadayon tano sa atong programa labi na sa atong mga Facebook live viewer. So if ever na mo yung mga good morning greetings, so pwede na nyo i-type diha sa comment section sa atong live streaming. Okay, atog yun ang basahon no, sa kahanginan. And ayaw mo kalimot po no, pag-share. No? Aron, of course, ubay-ubay ang atong maabot no, sa atong tulumanon. Labi na itong atong mga ka-RP, ka-PIA nga tuwa sa laing nasod. No? Para, ano na yun sila i-update no, diri sa atong rehiyon, Eastern Visayas. Buwan naman, no? Ato ng sugdan. Okay, sige, ato sang sugdan, no? Atong sayran ang mga update panahon, lugar update mga nagunang mga kalambuan ug balita, no? Diha sa Calbayo. Pinaagi ni Sir Jean Navalon. Ay, sunshine kanimo, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kasama nga riya maayong buntag kanimo ug sa imong mga uban diha sa sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras and staff. Sugad man si kaupod Daisy dida sa DYES Borongan City. Good morning sa Station Manager nida sa RP1 Borongan and is the staff si Ma'am Ruth Abunda and sugad man sa aton ka PCO ikan sa PIA Leyte si Ma'am Alet Reyes. Didi sa syudad San Calbayog magiging maadlaw na liwat pero nuron niyan pag-urod to maulag yapon kapulop durudalumdum magiging dalumdum na liwat magkulop panahon didi yan sa pagtaga tubig waray anunsyo sa pagparong sa serbisyo sa tubig may pahibarula ang Calbayog Water Company nga sarado ni opisina yan na Mayo 9 alauna san kulop nga do alas 5 san kulop tungod sa ira pagbubuhaton nga system maintenance and company team building activity pero waray mga anunsyo didi sa ira Facebook page nga waray turo ang mga gripo duro-diretso ang serbisyo sa tubig sa Calbayog Water Company. Yan na naman nga adlaw mga kasangkayan ang sa Melco 1 magbubuhat sa Barangay Electrician Accreditation Seminar a refresher course. Yan ang adlaw Mayo 2 alas 9, yan ang aga sa Melco 1 Headquarters, Activity Area sa Barangay Karayman, Calbayog City. Ginpapainundom nga ang Barangay Electrician Accreditation Seminar and Refresher Course, yan ang aglaw Mayo 2, magdidikang alas 9 sanaga. Ang venue, Les and Palm Restaurant at Bangsan City Hardware sa Barangay Bagakay, Calbayog City. Para sa itong matender, dada ang EUID ngan recibos and registration. Paklaro la, walk-in registration yana nga aga ang diri pagkakarauton. No attendance, no accreditation. Presence of the seminar is required. Ngan sa luyusin waray mga scheduled power interruption. Naging masurubon la na utod ang rayhak sa mga kabugtuan natin nila sa barangay San Policarpo, Calbayog City kay naparongan kuryente para na
andar nira mga refrigerator kung di waray kuryente sa nira mga handa siring san sa Melco ang kaparong sa kuryente kakulop ang kausa sa kaparong sa naton pala naskara substation tungod sa busted lightning arrester na nakapikto sa naton recloser. Sanglit na apit karanguti ang pag silibrar sa kapistahan kaulop sa barangay San Policarpo. O man nga nabaliwan ay balik ang kuryente mga alas 12:47 sa pulop sa tanan nga apektado nga mga barangay. Yan labot sini waray na mga scheduled power interruption. Hindi sa Gabayog ang PAS i-orden mahimyang man waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Excited na lugod yun na ang mga tao dito sa amon sa Gabayog. Labi na dito sa Santa Margarita, excited na. Yan na nga nagdaraon nga eleksyon. Yan ako nung Lunes, may ako nung advance na panhatag. Wow. Grabe, ang pamilitay butos dito sa Santa Margarita. Dili sa Kalbayog, may daman liwat. Yan, mauubos na liwat sini. Sa diwas sa eleksyon, ang mga appliances sa mga appliance store dito sa Kalbayog. Yan, mga cellphone, mga tindahan sa cellphone. Sigurado nga madamo na liyo dito na maubos mapapalit. So ito lang namon dito sa siyudad sa Kalbayog, amon si Commissioner, balik sa imo kasamang Ria. Maayong buntag, Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Alright, dagang salamat Sir Jean sa pasiuna nimo nga mga impormasyon. Gikan sa Kalbayog, gari punta no, sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Update mga pasiunang impormasyon ihatod sa atong kauban nga si Ma'am Daisy Galazar. Rise and shine kanimo, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Rhea, magandang morning. Kumusta ka mo dida? Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte, nga kapangunguna naman hita Station Manager, Sir Duden sa Alaras. Magandang morning. Yan, sugod man Miss Alit Reyes, maupay nga agahan, PIA Tacloban. Kumusta gihapon ka mo dida? Sana okay lang. And yes, acting Station Manager, Jean Navilon ng Radyo Pilipinas Kalbayog, magandang morning gihapon. Tika naman dito ng Radyo Pilipinas Borongan ini Daisy Lalosa Bilizar. Ito niyo makakaupod supervision naman ni Station Manager Ate Rosa Rivera Abunda nga in full force itong production team at Radyo Pilipinas Borongan nga magpamtang itong mga balita, impormasyon hapan biyernes na edisyon itong taramdan. Good morning Eastern Visayas. May 2, 2025 na kita and bigla technical paupod ko Hikoy Eufem Bonad Jr. Supervision naman ni Chief Tech Joy Policarpio. Sitwasyon di probinsya ito ng Eastern Samar, particularly di syudad ito ng Borongan, balik trabaho na itong mga nagbakasyon kakalot nga adlaw. Pero na lahat po na mga nag-leave ayan na para magkamay-adahin long weekend. Alright. Pero ito na amon naman panahon didi, madalumdom, ito na amon kalangitan, mahulos, ito na amon kakalsadahan, dara kay may ada kami na eksperyensyahan nga mga pag-uran ikan kagabi nga naman niya na nga aga pero maupay nala iyan na nga 8:15 waray na uran pero kailangan la nga magdaralahin na protection para sigurado natin mga payo ayaw hingalimpi kay anytime pwede umuran kay affected pa makita ito ng LPA no dara nga nahatag din mga pag-uran na pagkaya na dadri. Kapag taga-kuryente naman, may na kami bad news. Nagumento, piso, atong taripa ito na aman kuryente.
kanan bulan na Abril nga susukton naman niya na nga Mayo. Yan na pagod niya nag-uminto nga marasa pag ginamit ito naton mga electric fan, air conditioning unit kay mapaso maitong panahon. So tipid-tipid na lang kita, no? Ito naton mga kasi member consumer owners, ito na Isomelco kay piso atong igin uminto. Dako ito na piso. Labi na po na kung sa mukahin na mga 200 kWh, bisa na 200 kWh, per month, ato niya uminto na abot na 204. Uminto ato imo kabaray na itong kuryente. So kapag kaya na ito na amang taripang kuryente residential, na abot na 14 pesos na and 8 centavos. Natika nga ito na kadilahan ito na 13. So siya nga kailangan naman din mag-tipid ditong kuryente. And so far, kapag taga-kuryente lagi hapon, ang ginpostahan karapasang kalapladlaw na schedule power interruption para buwas kanan Angel City, take down ng Isomelco. So we're expecting lang dili maparong itong kuryente buwas. Dili itong probinsya itong Eastern Samar. Bida kasi post the other day, nga paghatag na hinabiso para power interruption, pero pag scan kung iyan ang aga, pag recheck ko, wala na dada, siguro di na dada yun. So we're expecting na nga magdadara-diretsyo ito na serbisyo kaya take down adto nga advisory. Pag taga-kuryente naman, may abiso na water interruption dili syudad itong Borongan coming from Borongan Water District. Peace and order situation nagsaringan amon na Eastern Samar Police nga nagpapabilin nga himahimiyang itong sitwasyon, pero kasulot nga adlaw may ada na itabo nga shooting incident dito naman buto itong oras nga ginsusaring pa naman nga barangay leader hinamon usang kandidato didihitong probinsya. So, ayan na, mapakiana kami itong Eastern Samar Police. Ano ba ito na hitabuhan to? Makukonsider ba ini nga election-related incident? Kung ba ito na among kategory di mahimi ang green category sana diri mamantsahan election-related incident nga magre-resultahin dugan pa nga pagugol itong seguridad dito na amon mga magbabantay hit election sa provision naman hit commission on elections. Yan na bueno, headlines itong mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw. It's 2025. Selecting grant agreement and local government unit and Borongan na Rockefeller Philanthropy Advisors. Pag-aprobar hindi si shitting aplikasyon hin prangkisa hin motorized tricycle for hire ha syudadan Borongan upodan ginparigon o ginaprobaran han City Council. Pahinumdom para itong karuyag magtrabaho ng yaw iginlatagan Department of Migrant Workers 8. Paripahan kuryente para hanbulan na Abril, nagitaasing piso, sumalahan Eastern Samar Electric Cooperative. Riyan New People's Army nga top 6 most wanted person na region darahin kaso ng murder, arestado, habungtuhan kan avid. Dahil sa nga kandidato ka gobernador dili na probinsya ito ni Eastern Samar patay ha shooting incident habungtuhan oras kakalot nga adlaw. Ngayon na Ms. Rhea, Ms. Alet and Jean ang detalye itong mga balita at ikang dili Eastern Samar amon ipapahat sa second round na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, guys, salamat Ma'am Daisy sa pasiunang mga impormasyon. O dili na ta maglangan pa. Ready na po si Ma'am Alet Reyes, no? Nga maghatod sa mga pasiunang impormasyon, nga update, no? Diha sa Leyte area, no? Particular na good po, no? Sa Tacloban. Yes, rise and shine kanimo, Ma'am Alet Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Yes,
Good morning ang aton mga listeners sa nagtitikang iba-ibang nga parte na rehiyon. Ngan welcome ang aton program Good Morning Eastern Visayas. Tikang didi syudad ng Tacloban nga na probinsya Leyte. Medyo madalumdum itong panahon. Tikang pa kaninahan na kagahon Baga nag-uran pa nga ni pipirang nga partehan syudad nga na dinigapon ibang nga partehan Leyte. Pero bangin baga magpasikat haring araw anytime soon. Baga madalumdumay gamay. Yan ang mga oras. Ngan di naman aton update water so far waray advisory an aton supplier tubig di syudad ng Tacloban ngan pati gihapon na naton power services mga power services himala waray ng mga announcement for any power interruption especially nga di ma-weekend na naman nga nadako itong kagaramitan ito na kuryente waray mga abiso nga ginapagawas ito naton mga power electric cooperatives rather. But may dadidi announcement ikang Leyte 3 Electric Cooperative nga magkakamay-ada hira General Membership Assembly. Annual General Membership Assembly. Pagbubuhaton ini yan na nga Sabado, balibuwas nga adlaw dito mismo ira opisina tunga Leyte. So Leyte 3 Electric Cooperative, Ulieco 3, andito ni may second district na Leyte ito na gin-cover niya nga mga areas so abisuhan naton mga konsumidor mag-attender hini nga General Membership Assembly 2025 dito bungtuhan to nga Leyte at ito era gym pagbubuhaton ini nga nasabi nga katitiro. Samtang didi syudad han Tacloban update lahat ton pagbantay pinili ay nagdumara na local absentee voting ato na Philippine National Police dinahan na mga nakalabay ng adlaw Abril 30. So may ada ginbuhat na local absentee voting para mga miyembro na Philippine National Police di Region 8 kadungan liwat ini ginbuhat na local absentee voting kada mga kasundaluhan naman 8 Infantry Division kudiin may da por lo menos 1,300 nga mga sundalo na sinirangan Visayas amod to nagbutar di dainihan na nakalabay nga adlaw ngan kakulop naman amuan pagsalinurog na Labor Day nga di dia syudad ng Tacloban amuan venue sa pinakadako nga labor fair or rather job fair and services ginbuhat Tacloban City Convention Center. So amitot mga update nga aton mga nakalap na headlines mga kasanggayan digang didi Provincial Leyte nga syudad ng Tacloban pinakadako nga job and services fair sinirangan Visayas gindumara durante ika 123rd Labor Day celebration kakulop Mayo 1 nga kaupo na ni mga ahensya magkadurlain nga ahensya gobyerno bumulig daranira mga programa ngan mga serbisyo. Samtang maabot sin nga mga kapulisan gin-deploy na Commission on Election ngan Philippine National Police nga BARM agon magserbi como Special Electoral Board. Nganan Penro Leyte nagdumara beach front tree planting and clean-up activity dito Bungtuhan, Palo, Leyte. Ang mga detalye ni mga kasangkayan, noron yan, second portion natin Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Miss Ria. Good Morning Eastern Visayas. Alright, daghang salamat Mama Lev sa pasiunang mga impormasyon. Dari usab sa Radyo Pilipinas Sugod. Alright, so dari sa atong probinsya gyud sa Southern Leyte, unahon sa nato ang update sa panahon. Karong sayo gyud sa buntag ng mga KRP giuwan gyud dari sa lungsod sa Sugod and gani wala gyud kaayo nagpakita sa iyang bidlisyo si Haring Adlaw. And makita gyud mabantayan gyud ang medyo baga-baga nga panganod sa
kawanangan. So peace and order, generally peaceful, wala rin mga dagkong panghitabo or kagubot no ang na-record sa atong kapulisan so sa 24 ka oras nga nakalabayan. Speaking of kapulisan, and ato na pong i-connect pod no mga ka-RP no sa umaabot pod nga 2025 national o local elections arita sa bahin sa kapulisan no nasayra nato nga adunay 13 no adunay 13 ka personahe gyud no sa Southern Leyte Police Provincial Office kon SLPPO ang nisalmot sa local absentee voting kon LAV nga gipahigayon gyud ni atong Abril 28 hangtod 30 ni ining tuiga. So adunay detalye ang atong kaubang frontliner later kabahin sa maong update. Samtang power update gikan sa atong electric utility provider nga maong Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. So kagani hapon no sa iyo sa buntag from 5 a.m. to 7 a.m. Adunay gipatuman gyud no ang scheduled power interruption diin apektado ang entire Soleco coverage area, particular na no sugod sa Mason City to Sugod Bay to Panaon and Pacific area. Pacific area sa Southern Leyte to Kikilo, Abuyog, Leyte. So ang rason po niya na gipahigayon gyud no sa Soleco ang kining corrective maintenance of critical hotspots at ABS number 1 and ABS number 2 diha sa may nasawg switching station. So mo ato nga kaganiha basin sa mga nahibong no wala ta ka programa katong mga naminaw sa radyo tungod kay adunay scheduled power interruption. Samtang water update na punta no gikan sa Sugod Water District. Take note no sa mga sugod nun kay aduna gyoy disconnection schedule no para ni sa katong mga miyembro konsumidores nga wala pa taw nakabayad sud sa duha ka buwan 2 months unpaid water bill. So magsugod no ang pagputol no sa linya karong Lunes hangtod Mayo 5 hangtod Mayo 14. So sa Mayo 5 Zone 1 and Zone 2, Mayo 6 Zone 3 and Zone 4, May 7, Pandan, San Miguel, San Isidro, Concepcion 1, and Concepcion 2, apil na ang Salvacion ug Suba. Sa Mayo 8, Zone 5, Mayo 9, Rizal, Mayo 13, San Roque and San Pedro, and sa Mayo 14 sa San Jose and Tampung. So mao na nga sa pagkakaroon no gidasig sa Sugod Water District ang mga miyembro konsumidores nga isettle gyud ang ilang mga bayro no before sa maong mga adlaw para malikayan ang disconnection para padayon gyud no nga gamit ninyo gyud mapahimos lang ninyo ang serbisyo no sa Sugod Water District labi na kay nagkinahanglan gyud taog at tubig. Okay, so mao na so far no ang update nato bahin sa tubig gikan sa Sugod Water District. And para sa mga balita no nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod din ang atong makauban karon nga maghatod sa mga balita. Aljon Malot, Ma'am Gemma Disriza, Ruel Bugnos, Javik Epes ug ang inyo alagad sa kahanginan 13 ka personahe sa SLPPO ni salmot sa local absentee voting. Project Lawa ug binhi location sa nahawon gisusi sa DSWD. Mayor sa Dibagon gila nga most outstanding local chief executive sa tibuok Pilipinas ug Sugod Bay Wolves kampiyon sa PDOH Sport Fest apil na usab no ang update bahin sa mga bitamina nga gihatag sa mga bata ngadto sa isla sa Limasawa. Oras sa Radyo Pilipinas 29 minutos pasado alas 8 sa buntag. Standby mga ka-RP kay sa atong pagbalik ihatod na sa puwersa sa Presidential Communications Office kung PCO ang kumpletong detalye sa mga balita para karong adlaw nga Biyernes. Suman lamang ning pipila ka mga may nundanong impormasyon. This is a public service announcement.
Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating ang mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. And we're back again mga ka-RP. Padangya po kamong nagsubaybay sa atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Kapogramang maghatod sa mga nagunang mga balita o kalambuan sa kada iyang bahin ng atong rehiyon Eastern Visayas nga ihatod yun no, sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO. Sa makausapa sa ngalan sa Station Manager diri sa Radyo Pilipinas Sugod Sir Dindo Alaras kining lagad sa kahanginan Riyayang Mikati and kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugon. O garong taknaa dili na ta maglangan pa andam na ang PCO ngay hatod ang detalye sa mga balita. Unahon sa nato sa Radyo Pilipinas kalbayong pinaagi ni Sir Jean Navilans. Rise and shine kanimo pag-usab Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kasama nga Ria. 79 ang mga beneficiaryo sa Special Program for Employment of Students SPES sa Catbalogan City ginpailarom sa orientasyon antes ang deployment. Sa detalye din report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Ginpailarom ang 79 ang mga beneficiaryo tikang sa mga magkadordilain nga barangay sa syudad San Catbalogan para sa orientasyon kabahin sa Special Program for Employment of Students o SPES sa pagfasilitar sa Catbalogan City Public Employment Service Office o CPESO. Gindumara ang aktibidad sa sangguniang panlungsod Session Hall, City Hall, Catbalogan City. Gindiskusyonan durante sa orientasyon ang mga phase and pre-implementation, implementation and post-implementation sa SPES. Gintutukan liwat ang mga obligasyon sa mga benepisyaryo, sugad sa angay nga pamatasan sa trabaho, tama nga pagsulot sa bado, ngan eksakto nga pagkumpleto sa DTRs ngan logbooks. Gintukib liwat ang mga isyu nga may kalabutan sa sweldo. Ang SPES orientation ginbuhat antis ang deployment base masiguro nga andam ngan maaram ang mga benepisyaryo san era mga responsibilidad. Ang programa nagtutuyo nga maghatag san oportunidad sa trabaho para sa mga estudyante nga karuyag mag-aram agud makakuha sira san eksperyensya san pagtrabaho samtang nahatagan sira san bulig para sa era mga gastuson sa pag-eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, Susette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Susette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, Ma'am Daisy. Okay, Ms. Ria, kumusta ito naman signal? Yes, Ma'am Daisy, loud and clear. Go ahead. Okay, thank you. So, haditalihan balita tikang didiha Eastern Samar pagsuludin grant agreement and local government unit and Borongan ha Rockefeller Philanthropy Advisors pag-aprobarin 17 nga aplikasyon in prangkisa in motorized tricycle for hire ha syudadan Borongan upod han ginparigon o ginaprobaran han City Council. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Borongan City Vice Mayor Emmanuel Chasung Guaten Gindumara ngay ka-18 nga pinakauray nga regular session ng Sangguniang Panglungsod SP naging buhat SP session ng syudad ng Merkules, Abril 30. Iginpasan mga magbaralaod ang resolusyon nga nag-aprobar ang 17 aplikasyon ng prangkisa in motorized tricycle for hire sa syudad ng Borongan. Ngan pinanmirmahan atong ginaprobaran nga mga resolusyon napod na din atong resolusyon nga naghahatag ng otoridad ng lokal nga pamunuan aging representaran ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda nga sa balad nga magpermeng kasabutan grant agreement a Rockefeller Philanthropy Advisors RPA hangaran ng ginsusuportaran hini nga the Youth Climate Action Fund WICA pagkantidad nga $100,000 nga da syudad ng Borongan. Ngan ang resolusyon nga naghahatag ng otoridad na LG Borongan nga representaran ni Mayor Agda nga sa balad nga magpermeng kasabutan Memorandum of Understanding MOU a Department of Health DOH Eastern Visayas Center for Health and Development again the representaran ni Regional Director Dr. Exapiria Sabalberino kasumpayan paggamit ang documentation and screen good practice at maupay nga panlawas sugad adton free medicines assistance program. Ug ang resolusyon liwat nga nagahatag otoridad ang lokal nga pamunuan naging representaran ni Mayor Agda hinpagpalitin parsilahin puna han LG Borongan nga ginaprobaran pan SP aton resolusyon nga nag-autorisar ang reactivation ang dormant accounts nga gimimaintenar ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan Land Bank of the Philippines Borongan Branch para sa Bagong Pilipinas Sok Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Damang salamat ang report, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang didinuan na syudad ng Tacloban nga probinsya ng Leyte pinakadako nga job and services fair sinirangan Visayas gindumara haika 123rd Labor Day celebration kakulopan Mayo 1. Iba-iba nga ahensya ng gobyerno bumulig daran ina mga programa ngan serbisyo. Adi yan nakon report. Haranin 5,000 nga lokal nga international nga mga job opportunities ang ginpaymulsanin mga aplikante ha magkalain-lain nga parte sa sinarangan Visayas durante ang pinakadako nga job fair and services ginbuhat ang Department of Labor and Employment para pagsalinurog hani ka 123rd Labor Day celebration. Mas damuan mga oportunidad na panarabahuan na langyaw nga masubra 3,000 ka mga job opportunities ang naging abilable para ha mga aplikante. Samtang ginpaymulsan naman ang maabot 1,500 nga job vacancies dinhi ha lokal. Labot lang mga job opportunities nagdaragi hapon ni iba-ibang mga serbisyon mga hensya ng gobyerno sugad ang TESDA, DOH, PSA, DSWD ngan damo pang iba. Darahan DSWD 8 ang payout para ang ira project lawangan binhi nga may ada 1,500 nga mga benepisaryo tika nga syudad ng Tacloban. Sumulakan DSWD 8 Regional Director Grace Subong ang proyekto usa nga bag-o nga inisyatibo ng gobyerno nga ang tumong aman pagparigon ng komunidad pinaagin pagsiguro han padayon nga may dasurukin tubig ngan pag-aghatin tama nga nutrisyon ngan produksyon hin pagkaon. Haylaro man pagpatungan ng project lawangan binhi ang mga benepisaryo ay nakakarawating komprehensibo nga paghag-id para climate resiliency ngan seguridad na pagkaon. Ang mga benepisaryo hanasabi ng proyekto ay may ada daily wage nga 420 pesos ngan hirain magtatrabaho ay larong proyekto hasulod hin 20 dias. Samtang ang SSS, PhilHealth, PSA, Pag-ibig Fund ngan NBI in kaupod ang mga ahensya nga bumuli ka job fair nga nagini kayon para ang mga aplikante nga magproseso han naging gikinahanglan nga mga dokumento agud makag-apply hin trabaho. Ang tema ng selebrasyon ng Labor Day yan nga tuig amo ang manggagawang Pilipino kaagapay sa mas matatag na bagong Pilipinas. Tika nga PIA Leyte, Alet Reyes, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang nagunang balita diri sa probinsya sa Southern Leyte, 13 ka personahe sa SLPPO ni Salmot sa local absentee voting. Ani ang report ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas report. Ni Salmot sa local absentee voting kunlav ang 13 ka mga personahe sa Southern Leyte Police Provincial Office kun SLPPO niadtong Abril 28 hangtod 30 nining tuiga. Nasaran nga kinigilang kubaan sa 11 ka police non-commissioned officers ug 2 ka police commissioned officers. Gitaho nga ang maong mga personahe sa SLPPO lakip sa mga moalagad sa piniliay karong Mayo 12 sanglit gutugutan nga makabotar og sayo. Giklaro sa COMELEC nga ang tulo ka adlaw nga lokal nga absentee voting naghatag og kahigayunan sa mga pulis, sundalo, media worker o guban pang frontline government workers kinsang mo serbisyo sa adlaw sa eleksyon nga makabotar og una agig pagsiguro silang partisipasyon sa demokratikong proseso. Ang masayran nga sa kinatibukan anaa sa 245 ka mga sakop sa Police Regional Office 8 ang nisalmot sa local absentee voting. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sir. Anatun oras, may ada nawawala. Alright. Anatun oras, may na kita 41 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga. Nasa ringlaan kita. Magandang morning. Ada kan Jennifer Golmatico and Francis Navarrete Probe, viewers online. So dugang nga balita, tikang didihay Eastern Samar, pahinumdum, parahan karuyag magtrabaho lang yaw, iginlatag han Department of Migrant Workers 8. Ang detalyahan report, tikang kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas report. Ipahinumdum ang Department of Migrant Workers Eastern Visayas o DMW-8 ang mga naglalando magtrabaho lang yaw nga maghirot ngan sumunod hataba nga proseso. Ha-interview ha DYES Radyo Pilipinas, iginpahayag ni Attorney Michelle Basal, Chief Labor Employment Officer and Welfare Integration Services Division, nga samtang may exemption sa direct hiring ang panguna nga patakaran amon pag-agila ha mga lisensyado nga recruitment agencies. Sigun kan Attorney Basal, masisiguro nga lisensyado sa nga agency, pinaagi ha pag-check ha website han DMW, ha dmw.gov.ph o pinaagi ha pagtawag ha ira hotline. Makikita dito ang kompleto nga listahan han mga otorisadong ahensya, pati ng mga abri nga trabaho abroad. Ginpasamok gihapon ni Basal ang mga panigamnan han illegal nga recruiters. Una, kung ginsusumatan ang aplikante nga diri na umagi ha DMW. Ikaduha, kung ginsisiri nga passport o tourist visa laan kinahanglan. Ikatulo, kung ang transaction ginbubuhat ha gawas sa opisina, gawas la kung job fair nga may permiso han LGU. Ngan, sobrahin kadako ang ginsusukot nga placement fee, labawhin sa kabulan nga sweldo. Ginklaro pa ni Attorney Basal nga Overseas Employment Certificate o OEC nga rekisito para haligal nga trabaho lang yaw, makukuha la ha DMW. Dugang pa niya, protection ini para mga aplikante basi malikayan ang panlimbong ngan pagpangawat han mga illegal nga recruiters. Para mga dugang nga impormasyon, ginaaghat han DMW-8 ang publiko nga bisitahan naton ira opisyal nga website o tumawag nga hotline number 0919-067-4022. Kasumpay hini, naging malampuson sa kaadlaw nga job and service fair han Biyernes kumopauna nga aktibidad hapagtigaman han Labor Day. Ginorganisaran aktibidad han Provincial Government han Eastern Samar, pinaagihan Public Employment Service Office, hapakigsumpayan ha Department of Labor and Employment, Eastern Samar. Sobra gatos nga aplikante na serbisyuhan, han 18 nga lokal nga kompanya ug tulong nga overseas recruitment agencies, lakip an iba-iba nga ahensyan gobyerno, sugadhan PSA, SSS, Pag-ibig nga DTI. Nabaruan, 14 adton hired on the spot kon HUTS, hanasabi nga job and service fair. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Naturland, Germany, nagdumaro farm visit sa Northern Samar
para sa potensyal nga kooperasyon sa mga paraguma sa probinsya. Sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Nagdumaras series sa farm visits sa probinsya sa Northern Samar ang mga representante sa Netherlands, usang non-government organization nga nakabase sa nasa Germany para hibaruan ang posibilidad sa organic certification ngan kooperasyon sa mga parag-uma sa lugar. Ginpangunahan ining aktibidad sa Provincial Agriculture Office ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office. Ginbisita sa grupo ang mga umas sa katubig, partikular ang produksyon sa pili nuts ng rice coffee nga nakitaan sin potensyal para sa International Organic Certification. Kung mag-qualify ang mga parag-uma sa Netherlands standards, posible sila makasulod sa German organic market ngan mabuligan sa padayon nga pag-uswag san patas ngan sustainable nga pag-uma. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo report. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mama Let? Yes, sa kadugangan na sumati kang didiha syudad Tacloban, maabot siyen nga mga kapulisan gi-deploy na han COMELEC nga ng Philippine National Police ngadto habarm agud magserbe como special electoral boards. Ang report gahatag ni Jasmine K. Agosto han PIA Leyte. Opisyal na nga nagpadarahin usa ka gatos nga mga kapulisan ang Commission on Elections o ang COMELEC han Region 8 para bumulig ang mga voters pagbotos gamit han panibag-o nga teknolohiyan automated counting machine ngadto habang sa Moro Autonomous Region from Muslim Mindanao o ang BARM. Sumalakan Attorney Maria Corazon Montaliana, Acting Assistant Regional Election Director han COMELEC, umagi ha pagbansay nga nasertipikaran na han Department of Science and Technology o DOST ang mga nasabi nga kapulisan antes mapili nga pagatuon na BARM. Ini nga pamaagi inha ilarom han Republic Act No. 10756 o ang Election Service Reform Act nga autorisado ang COMELEC nga maghangyo ha Police Regional Office o ang PRO nga magserbe como special electoral boards kung diri abilable ang mga maestra o magturutdo ha pagbuhat han katungdanan. Positibo naman ang COMELEC 8 ngan Pro 8 nga indiri la basta-basta pagpadalagan han makinaan mahihimuhan mga kapulisan kundi makakabulig gihapon hira ha paglikayhin madarahog nga posible la mahitabo. Samtang ang nabibilin nga mga kapulisan nga ginsertipikaran gihapon ng DOST ginpapa-standby gihapon ha pangandaman in kaso magdeklarahin orange or red kategorihan mga areas of concern dinhi rehiyon. Ini nga pagtapod nga magpadarahin aton katawhan ha ibang rehiyon in nagpapakita kung gaano kaandam ang sinirangan Visayas ha pag-atubang hinaanuman nga sitwasyon ang pwede mahitabo. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Kaya mga salamat sa nimo report, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, Project Lawa o binhi location sa nahon Southern Leyte gisusi sa DSWD. Aniyag akong report. Radyo Pilipinas report. Gisusi sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD ang mga lokasyon sa Project Lawa o Local Adaptation to Water Access o binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished sa lungsod sa Nawan Southern Leyte. Nasairan sa Radyo Pilipinas sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO nga aktual nga gihimo kini atong Miyerkules Abril 30 human sa payout sa mga benepisyaryo. Partikular sa mga lokasyon sa mga proyekto sa Barangay Kapakuhan, Diwing, San Vicente ug Mahalo. Gihimo kini aron masusi ang sitwasyon sa pagpatuman sa proyekto apil usa pa mahagit nga gikinahanglan matubag aron masiguro ang kalampusan sa proyekto. Una nang gibutyag ni LG staff Kevin Umakom nga naa sa usa ka gatos ka individual ang benepisyaryo niini diin 20 kabuk niini nagpuyo sa Barangay Kapakuhan, taga napo sa Diwing ug San Vicente samtang sa 60 kabuok sa Barangay Mahalo. Angan masayran nga ang mga proyekto sa kanisyatibo sa DSWD nga nagtumong sa pagtukod ng mga komunidad nga makasugakod sa klima o katalagman pinagi sa pagtukod ng mga water reservoir.
Balita gikan sa lungsod sa Nahawan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 49 minutos pasado, alas 8 sa punta. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir G. Bakuna rekorida manilampuson nga gindumara sa bungto San Lavisaris Northern Samar adi si Suset Pretensio sa niya report. Radyo Pilipinas report. Manilampuson nga gindumara sa gobyerno lokal San Lavisares ang bakuna rekorida usa nga health event nga nagtututok sa importansya sa bakuna para sa kalibsugan sa komunidad. Nagtika nga aktibidad sa usa nga motorcade sa Lavisares nga may tuyo nga maghatag san kinadman bahin san mga bakuna. Nasundan ini sa diskusyon bahin san 7 healthy habits, vaccination ngan vaccine preventable diseases. Samtang highlights sa event ang pagbakuna para sa mga minasusan, bata, kabataan nga babaye, mga nanay ngan mga senior citizens. Nagpasalamat naman ang gobyerno lokal sa Rural Health Unit ng Human Resources for Health San Lavisares tungod sa irapadayon nga suporta nga dedikasyon sa pagkamanilampuson sa sini nga inisyatibo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita tikang didiha Eastern Samar taripahan kuryente paran bulan na Abril naghataasin piso sumalahan Eastern Samar Electric Cooperative. Ang detalyan report tikang kan Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Naghatasin por lo menos piso ang taripan kuryente para bulan han Abril tuig 2025. Hapag kayo na naada na 14.08 per kilowatt hour ang taripa para mga residential buildings. Tikang 13.06 pesos per kilowatt hour ng taripa han bulan han Marso tuig 2025. Ada naman 12.49 pesos per kilowatt hour itong taripa para mga commercial, industrial ng public buildings nga naghatas liwat hina 98 centavos tikang 11.51 pesos per kilowatt hour nga taripa hanaglabay nga bulan. Ining impormasyon in subay ha pinakorhe nga datos nga pagawasan Eastern Samar Electric Cooperative hadton Miyerkules nga adlaw. Kung ano sa nga residential consumer ina konsumohin na 200 kilowatt hour kada bulan, nagatasan ni baraydan hin 204 pesos. Kung 300 kilowatt hour kada bulan, naghatasan kabaraydan hin 306 pesos. Ngan kung 400 kilowatt hour ang konsumo kada bulan, naghatasan kabaraydan hin 408 pesos. Usan dako nga rason han paghatasin ni nga kabaraydan in paghataas liwat han generation ngan transmission charges ngagin babayaran han Isamelco ha mga power supplier ngan ha NGCP para han bulan han Abril. Sigun pa ha Isamelco, dako nga paratihan binabayaran han statement of account in amon generation system charge. Din ini ang tinatawag ng pason charges para itong kuryente nga nakukonsumo o pinapalitan Isamelco gikan ng mga power suppliers. Haros 56% ni ito na kabugusan nga taripet kuryente. Salit dako ito ni epekto itong paghabubo kapag hataas iton kabaraydan. Impormasyon na hikay ipinaagihan Eastern Samar Electric Cooperative. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamatan report Dayan Camplon ngan dugang nga balita 19 nga bag-o nga registered electrical engineers na producer han Eastern Samar State University main campus di siyudad han Borongan. Balikan tahi Atipen Pumida han report. Radyo Pilipinas report. Isang panibagong milestone na naabot ang Eastern Samar State University as main campus kahuman makapasar ang 19 han ira mga electrical engineering graduates. Haginbuhat nga April 2025, registered electrical engineer licensure examination. Tungod hini, nagtalan universidad hin 52.78% overall passing rate nga nagpakitan kalidad han edukasyon nga ginahatag han electrical engineering department han ESUMAIN. Tika nga kabubusan nga 36 nga examinees, 18 ang first-time takers, samtang 18 naman ang retakers. Nakakwen 72.22% passing rate ang mga first-timers, samtang 33.33% naman
para ha mga retakers. Ha national level, 4,137, ha 6,741 nga examinees na nakapasar, may da 61.37% nga national passing rate, subayhan datos nga ginpagawas han Professional Regulation Commission kon PRC. Ang mga ngaran han 19 nga bago nga registered electrical engineers tikang ESO, amon masunod, Aurelio Abarolio Jr., Francis Albert Abelia, Christian Akayen, Philip Anthony Alconaba, James Howard Bertumin, Antoinette Bula, John Ray Cabos, Joshua Caspe, Kim Brian Sidro, Maril Gitoria, Jesse Lasang, Robert Nicart, Mark Neil Pico, Pat Jermel Pumarca, Jason Keith Rapada, Armel Rebato, Elvin Sanchez, Shermine Zilia Kulien Yape. Gindayawan Electrical Engineering Department ang ira mga bagong engineers nga ginpasidunggan han ira paning kamot pag-antos ng determinasyon ha pag-abot hini nga kadaugan. Ini nga kalampusan nagpapakitan padayon nga dedikasyon han ESO-main ha pag-andam han mga estudyante nga maging professional ngan magkamayada damo nga oportunidad. Congratulations ha aton mga bagong engineers, padayon kabo nga inspirasyon habugos nga komunidad han ESO. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report Ati Pen Pumida ngan na bueno. Dinhi kita nagtatapos sa pagpahamtang hadton na mga balita, impormasyon nga nahikay han Radyo Pilipinas sa Borongan para hini nga taramdan. Good morning Eastern Visayas, yan nga Biyernes nga adlaw Mayo 2, 2025. Nga nangaran nito awan station manager Ati Rusta Rivera Abunda, admin officer kaya Razel Bobe Robin, awan chief tech Joy Policarpio nga ako naging ka-partner didi Eufem Buna Jr. ini Daisy Laloso Belizar. Nasa ring damo nga salamat niyo pakigusa maupay nga aga and God bless everyone. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, Mamala. Yes, samtang ha pangatapusan nga suma tikang didiha PIA Leyte. Ang Pedro Leyte nagdumara in beachfront tree planting and cleanup activity habaras Palo. Ang report ihatag ni John David Tabuyan han Leyte Colleges. Gindumarahan Department of Natural Resources Region 8 kaupudan Leyte Consumer Net sa nga beachfront tree planting and cleanup activity habaras Palo Leyte. Hapanuyo nga malimpyuhan ngan mahibalik ang mga puno dinhi nga lugar. Kaparte ang nasabing aktibidad pag-obserbar ang Earth Month dida nga bulan ng Abril. Usa nga aktibidad ginsasalin uro gabugos nga kalibutan nga manunuyo maghatag in importansya kan kalibutan ngan pagpreserbar hin kalibungan hini. Lakipan mga programahan DNR ngan otro magpadamo ang mga kakahuyan, digid ang mga baybayon agud makabulig, pagsarupuhan mga storm surges durante yung bagyongan maraot nga panahon. Kintaganin doon ni Engineer Winston Solite, an officer in charge sa Penro Leyte. Ang kada tagsa nga malupyo, nga may ada responsibilidad na pagpanalipod a kalibungan agud matagamtaman pahan mas masunod nga mga henerasyon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, John David Tabuyan, Leyte Colleges Intern. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat ani mo report, John David Tabuyan. Samtang mo ito pinaka-orhi nga nakabugusan ang mga nahikay nga notisya nga balita. Tikang didiha PIA Leyte and PIA Eastern Visayas. Sa ngaran naman Regional Head, Conservian Arinto, ini naman ni Alet Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, atong balikan si Sir Jean Navilon para sa hinapos nga mensahe. Yes, Sir Jean? Good morning, Eastern Visayas. Tapos na namon nga balita, DA Regional Field Office 8 din turnover ang 1.5 milyones pesos nga cattle multiplex farm sa mga multiplier farm sa mga paraguma sa Palapag Northern Samar sa Italia di si Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Gin-turnover sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 and Cattle Multiplier Farm na nagkakantidad 1.5 milyones pesos sa Talulora Farmers Association sa Barangay Talulora, Palapag, Northern Samar.
Ini nga proyekto inkabahin sa Livestock Economic Enterprise Development Program sa DA RFO 8 minagtutuyo pagpakusog san kita sa mga parag-uma ngan padakuon ang produksyon sa mga hayop sa Rehiyon 8. Sumala kan Janal Andarayan sa DA RFO 8 ang mga baka in magiging pantikang nga breeding stock sa asosasyon. Nagpasalamat naman si June Apolinar, presidente sa asosasyon sa bugos nga suporta nga ginpapaabot sa gobyerno. Gindasig ni Alkalde Florence Fawa Batula ang mga miyembro nga tamdon ang hagit sa proyekto para buligan ang paingkamot sa gobyerno sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine, and din nila kutob amon partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas sa ngaran ni Engineer Francis Marnie Balbes ng Ezra Taro, ng namon news contributors si Charmaine ng Suset. Ini iyusang kay Gina Vilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Right, anong oras? Alas 9:00 na gyud no sa buntag ug hinatapos ang atong Friday edition sa programang Good Morning Eastern Visayas. Ang alan usab sa aming station manager diri sa Radyo Pilipinas sugod o atong mga kaubang frontliner nga aktual nga naghatod karon sa balita. Aljon Malo at Ma'am Gemma Destriza. Ninyo lagad sa kahanginan Ria Yang Mikati, kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod. Agang salamat, rise and shine. God bless Pilipinas and good morning Eastern Visayas. Sa iyang ika-40 anyos na pag-alaga, PBS Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.